may love scene ba dito? Ilang take daw? Ulit-ulit. Booking ko pa. Very willing and open pa rin siya to love someone and to be loved. Tanong, bakit sila nawawala? Baka sobra mo kasi silang minamahal, kaya nawawala sila. Sorry namin. Ay. Saan na nga ba yung tanong? Hello, Philippine Star Readers! Hello, this is Kim Chu. And this is Paolo Avellino. Yung My Love Will Make You Disappear is your first film together after yung successful niyo na TV collab. Paano nag-evolve na yung on-screen chemistry mo? From Lin lang, na nandun din kami. Oo. Then, Supportive oo, kami. we saw it talaga from the start. Grabe, Diba? from ground to up. What? Up? I think it's the same thing. Maybe people noticed. Siyempre, habang nakakatrabaho mo ng mas matagal yung isang tao, mas nakikilala mo siya. So, I would say na mas kilala na namin yung sarili namin. At the same time, mas komportable na kami sa isa't isa. From Lin lang hanggang ngayon, parang nag-grow kami as actors and naging magkaibigan din. Friends na talaga kami. Tapos, alam na namin yung natatansya na namin ng isa't isa kung kanino yung eksena na to, kanino yung eksena na yun. Nagkakaroon kami na parang Rapport. Yun. Kahit hindi namin sabihin na, uy, ako na to. Parang, ano na siya. Gets na agad. Can you still remember ba yung first impressions niyo of each other? Oo, yung pinakaunang-una, yung nakakahiya talaga si Paolo, yung nakakatakot. Yan, yung parang talaga nagsasalita. Yung parang, oh my gosh, baka sobrang hindi niya kakayanin yung energy ko. Tapos hanggang kinaya niya naman. So far, ha? Okay ka naman, no? Sana yun. First impression ko kay Kim, akala ko, siya, mali yung first impression ko sa kanya, pero yung first impression ko sa kanya, akala ko prima donna siya sa set. Which was the opposite, because she was very professional, mabilis siyang kumilos, which is one of her traits na gusto ko. Pero at that time ba, na-imagine nyo na talagang magkiklik yung tandem nyo? At abot ng, di ba, more than one project? Actually, hindi. Parang when we were doing Lin lang, parang yung goal talaga was to try our best to make it as nice as possible. Hindi naman talaga minarket yun na talagang pair kaming dalawa. Kasi tatlo kami dun eh. So parang nagkaroon na lang ng ship-ship. Sa kalagitnaan na, nangyayari? Bakit parang gusto nyo pag nagkikita si Victor tsaka si Juliana? Hanggang sa dulo, uy, sana nagsila na lang, ganyan-ganyan. So, parang nakagulat din. What's the best part of having to find yourself in a, love team at this stage in your career? Ako kasi, syempre, best in love team ako. Parang pangatlong ira ko na to na love team ko. Yun, nakwento ko to ng media ko na nung teenager ako, may ka-love team ako. Nung 20s, may ka-love team. 30s, may ka-love team ako. So, parang iba-ibang decade of pagpapakilig. And nakakatuwa din kasi yung mga supporters, nandyan talaga sila para sumuporta. And iba yung suporta na natatanggap namin ngayon. Yung parang, overwhelming. Pero syempre nagpapasalamat. Well, for me, medyo weird siya dahil bago siya sa akin. Pero pag nakikita mo na ang dami mong napapasaya at ang dami mong nai-inspire dahil sa ginagawa nyo. Parang mas nananaig yung feeling na marami kang napapasaya dahil sa mga ginagawa. Fulfillment. Parang may fulfillment na, uy, may nakasmile dahil napanood yung video natin. Yung ganun. Ano yung pinaka na-appreciate niyo about each other as a co-star and as friends? Si Pao, marespeto siya, tsaka magalang siya, tsaka very supportive siya talaga. Ang dami nun. Yeah, pressure ako supportive tatlo yan. Yung sa akin, very professional si Kim. Mabilis siyang kumilos sa set. At gusto ko yung respeto na rin na binibigay niya sa mga tao regardless of their positions or social status. Pero how is this any different pa from your ibang romantic comedy? Siyempre, favorite genre ko ang rom-com. And ito yung rom-com na talagang nahirapan ako. At minsan mapapasabi ko talaga, direct, rom-com pa ba to? Parang iba na. Iba siya talaga. Sure. At medyo mature yung atake ng pagkaka-rom-com niya. And in fairness, nag-work naman. Kasi nga, di ba, may kasabihan naman sila na hindi ka mag-grow kung hindi ka komportable.
So, hindi ako komportable sa rom-com na ganito. So, feeling ko nag-grow ako dito sa movie na to. And excited ako na mapanood siya ng buo. Kasi parang iba daw siya. Hindi ko pa alam. Kamusta yung eksena na yung sumisigaw ka ng gusto ko magka? Yeah! Alam mo na. Isa yun sa nahirapan talaga ako. Ano ko talaga kay Pao na umaga pa lang, hindi ko talaga kaya. Hirap ang paano siya. So, nung natapos ko yun, naiyak na lang ako kasi finally tapos yun. Tagal ko itong dala-dala sa sarili ko na, kailan kayo araw na kukunan natin yung eksenang yun kasi hindi ko alam kung paano ko talaga siya matatawid. Kasi naiyak din ako for myself. Sinabi ko pa rin for myself. Pero isa sa mga memorable scene. Para sa akin. Ilang take daw? Ulit-ulit. Madami. Dahil? Madami ang gulo. Tsaka siya, 3 pages. 2 pages? 2 pages. Mahaba yun dahil. 2.5 pages. Depende sa... Patingin lang pala yun? Yes! Madami siyang gusto! Confession scene ba yun? Yes! Okay. Siya talaga. So parang nakaka-excite. Sana maraming maka-relate. Rin ba? Bigla din kami nun sa'yo. Kasi, di ba, sanay naman kami sila. Sweet. Yeah. Sweet, times. Actually, pinag-isipan ko talaga yun. Pero dahil nasa 30s na tayo at pang third lap team na tayo naman. Wala na siyang takot kasi nagawa niya na yung linlang. Yun Nang lalaki Ayaw ko na na kaya. lahat. Yun na yung... Si Juliana. May love scene ba dito? Malalaman. Kung mabibigay yung gusto ni Sari. Oh! You've been identified. And syempre, you've proven yourself in the intense at talaga yung serious na projects. What have we learned ba about doing rom-coms? What I learned about it is maybe... Gusto niya pala. Okay lang yun sa akin. Parang it's different. No? Pero siguro yung pinaka natutunan ko yung timing talaga. Kasi yung rom-com depende rin sa klase ng pagkagawa. Parang very important yung timing ng actors. I think it's also the reason kung bakit lagi ako nakikipag-rehearse kay Kim or nakikipag-throw lines even before we step on the set. Dahil gusto ko nakukuha yung comedic timing. Hindi ko comfort zone, pero ako kasi gusto ko yung mga nasa challenge ako. Yung parang iba rin sa mga nagawa ko dati. So, pag kailangan magpapogi, magpapalinis ako ng buhok, papamakeup ako ng makapal para makinis ako. But more than anything, it's the demeanor of the character. Yun yung medyo mahirap. Pero andyan naman si Kim to always support me. Bilang marami na siyang nagawang rom-com with the help of our director, of course. Kung kay Kim yung challenging yung nasa Jones Bridge, ikaw, ano naman pa yung most unforgettable scene para sa Most unforgettable scene? Siguro yung nung pumasok si Cookie doon sa bahay. Yung cookie ko pa. Guinea pig. Yung cookie kasi si Mela yun. Boss ni Mela. Sobrang cute. Sobrang funny niya. Yung perspective nyo ba sa love, paano na iba or how similar ba sa mga characters nyo, Sari and Jolo? Parang yung similarity na nakikita ko is very willing and open pa rin siya to love someone and to be loved. Kahit sa lahat ng heartbreaks na pinagdaanan niya, parang open pa rin ako. Susubukan ko pa rin. Same kami ni Sari. Lagi kami napapatanong, bakit sila nawawala? Same girl. Same tayo. Tanong ko din yan. Bakit kaya sila nawawala? Hindi ko rin alam. Baka magkaiyakan pa tayo dito. So relate ka na. Super. Sa title pa lang, tamaan na tayo. Ang karatawa. Nakakatawa yun. Bawal tumawa pa. Huwag kang tatawa. Agree ka na daw. Natawa ako kasi nakakatawa yung mukha ko sa post. Ano ba yung lesson about love and destiny sa love story nga ni Jolo and Sari? I mean, Jolo and Sari. Sorry, Sa love story namin. Ay. Saan na nga ba ito? Lesson on love and destiny from Sari and Jolo. I think pag napanood na lang nila yung pelikula, para meron silang something to look forward na totoo ba talaga nagdi-disappear ang love? Or totoo ba talaga na may darating na tamang tao at the right time? So maraming questions bago pumasok sa sinihan at masasagot yun pag labas nila. Mas marami silang mga may isip na mga, bakit kaya ganito? Bakit ganyan? Ganito. Sa personal experience niyo, what will make love or yung special someone disappear? At saka what will make them stay? Tingin niyo?
po alam. Pag nag-asawa ako, kwento ko sa... Kasi nawala daw lahat sila. Teka, nawala na. Bakit ba lagi ako tinatanong doon? O sige, ko alam. disappear na lang. Bakit sa tingin mo na? Baka sobra mo kasi silang minamahal, kaya nawawala sila. Okay lang yan. Oo. Laban lang. Ako makag-iyak. 99. Hashtag shine 99. Bakit bang mga lalaki disappear? Diba? Yeah. Bakit nga ba? Lugi ako dito. Siguro, baka hindi pa talaga sila handa. Dapat mag-boy scout Hindi pa sila sila- para laging handa. Oo, tama. May international release to, di ba? How many countries na ba tayo? 34. For the story. Ang taas ng anticipation ng film mo. Super. Should. Anong feeling doon? Tapos global pa yung release niyo. Yeah. Yun na nga, sobrang laki ng movie. And then, syempre, thankful kami sa ABS-CBN for giving their trust sa aming dalawa at sa pelikulang to. We're just hoping and praying. And alam naman namin na itong pelikula na meron kami ay maipagmamalaki talaga. Saka naman, very immense yung pressure, pero like us Filipinos, di ba, parang kalat-kalat rin tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo kung di tayo nag-migrate doon. Ang dami nagtatrabaho doon para sa mga minamahal nila. Kilala ang mga Pinoy as world-class talents dahil kahit anong larangan, kaya natin. At siguro ito yung pagkakataon natin, unti-untihin, ipakilala yung mga pelikula natin at yung kultura natin sa iba. Hindi sa mapanood kami sa Finland. Si Santa. Mga reindeer. Yun talaga yung goal. Yes, yung mga elf. Sa lahat po ng nanonood sa amin, iniimbitahan po namin kayo. May pelikula po kami ni Pao. Ito po ang My Love Will Make You Disappear. Palabas po ito ngayong March 26 sa Pilipinas at pagkatapos po ng March 26 sa iba-ibang regions outside the Philippines. Sana po mapaunlakan nyo at mapagbigyan nyo ang aming pelikula, mapanoodin nyo, and let us know through our social media channel. Yes, let's spread kilig and good vibes this coming March 26 in cinemas worldwide.